Yo, what's up mga ka-programmers? So, ngayon is gagawa ulit tayo ng simple program gamit itong mga to. Ito pa rin yung gagamitin natin. So, pwede pala okay lang daw gumamit ng method. Ayun. So, ito lang yung gagamitin natin. Tapos, kung nakita nyo, may mga unit kasi ang gagawin ko naman ngayon is unit converter na program. So, start na tayo. Una, hindi mawala ang scanner para makapag-input tayo. Import java.util.scanner. Yun. Tapos is tayo na object. New scanner. Okay. So, ang plano ko dito is, may scanner tayo, is gagamit na lang tayo ng switch. Okay. So, string unit is equal to string unit unit convert unit convert converted unit yan. Amahin ako sa English guys. So yan lang yung, so ito yung unit, tas kung saan natin siya i-convert. Tas yung double result. So ito yung result nung pag convert natin. So yan lang. Tapos gagawa tayo ng input syempre. So enter the unit unit. So pipili siya dito sa tatlo yun yung choices, centimeter, meter at kilometer. So centimeter, meter at kilometer. Print lang upang dito tayo sa tabi niya mag-type. So tawagin natin unit is equal to scan.next kasi string, tas copy lang natin, enter the unit enter the unit to convert. Okay ba yung English ko? Enter the unit, enter the unit. Basta yung una is yung, for example, centimeter, gagawin nating meter. So, yan yung ibig kong sabihin. Mahina ako sa English, pero ganyan lang siguro, gets nyo naman. So, kayo na lang humusga kung okay ba yung English ko dyan. So, dito is convert unit. Dito tayo maglalagay ng medyo malaki lang yung mga letters. So, diyan. Gawa tayo ng switch. So, may scanner na tayo. Tapos, may switch. So, pwede namang switch. Plano ko is nested switch. Means na yung switch, may switch pa sa loob. Pero, pang magamit natin tong tatlo or itong dalawa, tatlo magagamit natin. So, instead switch rin ulit gagamitin, ito yung gagamitin natin sa loob. Hindi siya magandang approach, pero for the sake na dapat natin gamitin to is
Yun yung approach natin. Ilalagay natin dito yung, wait. Mag-enter pa pala yung ng value. Enter the value. So, mag-enter tayo ng value. Enter the value. So, enter the value. Next, int. Hindi, double. Double, tapos dito, value. Value is equal to ganyan. Lagay natin dito si unit. Ayan. So, check muna natin. So, is, maglagay tayo ng example, meter. Enter the unit to convert is centimeter. So, enter the value to, so, dito, hindi pa natin lagyan kung ano natin to i-compute. Pero, flow ng ating program is, lalagay tayo ng unit, saan natin siya i-convert, tas yung value ni meter. So, 2 meter, so ganyan, 2 meter is equal to ilang centimeter. So, ganyan lang yung program natin, yung flow niya. Tapos is, dito na. Titingnan natin kung ano yung mga possible inputs ng ating user. So, case, so if ang nilagay ng ating user is centimeter, automatic, gagawa tayo ng if. Sabi ko, diba, gagawa tayo ng if. If yung centimeter yung unit natin, tapos dito naman is yung i-convert natin, yung conversion. So, yun, convert unit that equals to, kung yung convert na nilagay natin, for example, dito centimeter, so titingnan dito sa case centimeter. Okay na. So, dito sa loob ng case na centimeter, titingnan naman kung saan siya mag-equal dito. So, kung convert unit, it equals to meter. So, automatic, yung result is equal to, tingnan natin dito, centimeter to meter. So, times na natin yung value na nilagay ni user dito, times sa value ng meter sa 1 centimeter. So, ang value niya is centimeter to meter? Oh, 0.01. So, 1 centimeter is equal to 0.01. Ay, wala. Sorry. Medyo naguluhan ako doon. So, dyan, ito yung mangyayari. If yung unit na lagyan natin is centimeter, tas yung the unit to convert is meter, automatic, ito yung mangyayari. Yung result natin is, for example, nalagay ako dito sa value ng 2. So, 2 times 0.01, yun yung magiging result. So, ganyan lang yung conversion natin. So, else if, gumamit din tayo ng else if. So, kung kilometer naman, so hindi na natin i-convert sa kanyang sarili yung ano. So, dito na sa else, maya na. Yan. So, ganito na gawin natin upang malinis tingnan. Yan. Yung result is, tingnan natin yung value is 0. Copy na lang natin. Ganyan. So, yung centimeter is 0.00001 ang kilometer. So, kung wala sa dalawa, if ever sa kanyang sarili yung i-convert or nagkamali yung pag-input, automatic is nagkamali dito sa convert unit or yung sarili niya yung nilagay, automatic yung result is diba, magiging value lang. So, pag nilagay ko 1 tapos centimeter, dito centimeter, dito rin centimeter, tapos 1, automatic, ibabalik lang yung 1.
Gumawa naman tayo sa case, centimeter pa to na case. So, gumawa ulit tayo ng case, copy lang natin. Sa ano naman, meter. So, ganun din, gagawa din tayo dito ng else na ganyan. So, sa meter, dito naman centimeter at kilometer. Tingnan natin dito sa ibaba. So, meter to centimeter is 0, hindi. Meter to centimeter is 100. Tapos, meter to kilometer is 0. Yan. So, lagyan na natin break. Huwag kalimutan lagyan ng break kasi pag nag-match na yung case dito sa unit, nag-match na sila, automatic ito lang yung mag-execute. Kasi kapag walang break, mag-execute na si babaw, tapos dito naman. So, parang useless ang yung mga case natin pag walang break. Kasi dyan lang yung mag-execute. Dito, hindi na, wala siyang paki dyan. Kasi may break na. Lalabas na siya sa switch. So, ganyan lang. So, lagyan dito ng break. Kasi may pangatlo pa. So, try natin kung ito mga value na to is lalabas. Ito muna. Convert natin yung centimeter to kilometer. Pag ito lumabas, is okay siya. So, try natin. Centimeter to kilometer. Value is 1. Ay! Ano ba yan? Nakalimutan ko. Hindi natin na-print yung result. Sorry. Result. Tapos yung result na. Ganyan. Lagyan natin ng new line. /n new line. Ganyan. So, centimeter to kilometer. Tingnan natin. 1. Ganyan. Centimeter to kilometer. Okay? Correct ba yan? Yan natin sa centimeter to meter. 1. Okay naman. Okay. Good lang. So, dito naman sa meter to centimeter. Try natin kung 100 ba yung lalabas. M to centimeter. 1. So, 100 niya. Try natin yung my point. M to centimeter. Ilang centimeter ang 3.5 meter? So, 350. So, tama naman. So, ganyan. May kilometer pa. Sobrang easy lang naman ito. So, ganyan lang. Kilometer. So, hindi pa natin na-test guys kung what if sa pangalawang input dito sa ito, pag mali or yung sarili lang niya, automatic, ang result is yung value lang, di ba? Try natin mali. Try natin maglagay ng mali. Centimeter to ganyan. Tapos 3. Automatic 3 lang yung i-output. Paano naman pag dito? So, dito mali. Tapos dito okay. So, ganyan. Walang lalabas kasi dito lang tayo gumawa ng else. Dito is sa case naman. So, kung sa if else is sa else yung default, ano naman sa switch? So, nasabi ko na is default. Kung wala sa lahat ng case, automatic yung default yung mag-i-execute. Tapos, yun lang din yung gagawin natin. Ibabalik lang natin yung result sa value. So, try natin mali naman yung una. Tapos, centimeter. Tapos, 5. So, ayan. Okay na. Pero, hindi pa natin nalagyan ng value tong sa kilometer. So, centimeter to meter. So, ilang centimeter nga ba? Copy na lang natin to. Yan. Tapos, dito, 1,000. 1,000. Ayun. Yan lang. Yan lang tatlo. So, para mas maikli, tapos maintindihan nyo.
So, kung maintindihan nyo, kaya nyo nang magdagdag ng iba pang unit dyan. Okay. So, dito, pwede daw gumamit na method. So, itong pag-input, dito lang yan. Itong switch lang. Magagawa tayo ng simple method lang para mas maintindihan nyo kung paano rin gumawa ng method. So, static void calculate lang. Calculate. Ganyan. Ang ipapas natin is yung yung tatlo lang. So, ipapasa lang natin yung double value, yung string. So, nakukonfuse kayo, sundan nyo lang, magigets nyo lang kung paano ito nangyari. So, string unit. So, ipapasa lang. String, I hope na magigets nyo. Tingnan nyo lang yung mga past videos ko for refreshing or para malaman nyo. So, unit, ito. Ito kasi itong yung tatlo yung kailangan natin. Ganyan. So, ganyan. Kukunin natin yung switch. Kunin nyo yan. Kunin nyo lang. Ganyan. Yung sa switch lang ganyan. Sa switch lang yan. Copy natin. Paste natin dito sa calculate. So, itong result, gagawin natin dito is magiging return. So, gagawa na lang ako ng bagong dito. Bagong data para hindi kayo ma-confuse. So, gagawa tayo dito ng double result. May result din tayo dito. Is equal to 0. Yan. Pagkatapos ng calculation, dito sa calculate, i-return natin tong result. Ibig sabihin, try natin liitan pa. Medyo nakita nyo. So, itong calculate, kukunin natin si value, yung unit, at convert unit. So, kagaya lang ginawa natin kanina. Pero ito is mas organized siya. Kasi na-divide yung mga function or yung hindi void to kasi may ni-return tayo. So, dapat double. Kung ano yung i-return natin, yun yung double. So, pag may return, so itong calculate, may value na to. Which is yung double na data type. At yung value is from result. Na nanggaling sa dito, na may case at sa condition, nag-meet tong dalawa, centimeter to meter, yung result is magiging ganito. Value rin, yung pinas. Tapos, yung result is centimeter. Example, yung centimeter is 1, yung meter na pili natin. So, yung magiging result is 0.01. 1 times 0.01, which is 0.01 pa rin. So, itong result, okay na. Ito yung magiging result. Binalik niya, return. From the word return, ibabalik niya sa iba yung value na double data type. So, itong calculate, may value na siya. So, yung value, yung sa result. Kung void, walang value. Kung double, so may ibabalik. So, ating tatanggapin naman yung binalik na calculation. So, sa pagtanggap, gagawa rin tayo ng data type na kapareho sa ni-return. So, which is, ano ba yan? Which is result din na dito. So, calculate. Tatawagin na natin si calculate. Tapos, ilalagay na natin si value, which is ang kailangan natin, yung mga arguments natin. Si unit, dapat ma-fulfill natin tong mga kailangan at convert unit. Convert unit. So, ayan. Ito, sa loob nito is i-calculate niya lahat. So, dito na part. So, in-explain ko na. Tapos, kaya
pinas natin to upang malaman kung ano yung i-calculate, tas yung case at yung mga condition. Siya na yung mag-analyze kung ano ba dapat ang result. Pagkatapos ng result, i-return natin yung result as double, tas tatanggapin naman yung result, which is result dito. So, pareho lang kanina, pero ito mas organized. So, pwede natin magamit ulit itong, pwede natin magamit siya ng ilang beses. Pero hindi sa, di sa sitwasyon natin ngayon. Pero, ganyan ang purpose na method. So, just, lang, para malaman nyo konti. Pero, ang purpose natin is gumawa ng simple program. So, ayan. So, tinanggap na yung result. Automatic, yung result is yung pag-calculate na dito. So, tingnan natin kung okay ba. So, centimeter to kilometer is 1. So, okay. Run natin ulit. So, kilometer to meter. So, 100,000 ba yun? 1,000 lang pala. Yung pala, kilometer to centimeter yung 1,000. I mean 100,000. Oh, yun. Okay na. So, okay na lahat. Naggumawa ako ngayon ng method. So, hindi ko na nilagyan ng array kasi medyo mas complicated pa. Mas maikli yung code. The problem is, medyo madadagdagan yung sakit ng ulo nyo. So, yun lang guys. At lalagyan ko sana ng loop pero medyo mahaba na sa susunod lang na program. So, yun lang guys at salamat sa panonood.